Hello guys! Ganda ng ulap no guys. Ito niyo yung ulap. So guys, mapapansin nyo naman ngayon sa YouTube no, ang daming post ngayon regarding dun sa dahil sa mga changes na nangyari for the past weeks or past days. May mga post na nagtatanong na uwian na ba? You know? Uuwi na lang ba ng Pilipinas or babalik na lang ba sila kung saang country sila galing? Kasi nga mahirap na yung mga changes na nangyayari dito no. Well, ako naman naniniwala kanya-kanya lang naman talaga tayo niyan eh, di ba? Iba-iba ang reason, iba-iba ang objective kung bakit tayo pumunta dito, no? Pero I will share guys kung let's say ako yung nasa sitwasyon, di ba? Ano yung mga gagawin ko kung ako sakali yung nandoon, no? So sa mga hindi po nakakaalam, nagpunta po kami dito sa Canada via student pathway. Si Mrs. po ang student, tapos ako naman po ang open work permit, no? Siguro masasabi ko depende kasi guys eh. Depende kung anong klaseng visa ang meron kayo, no? Pero share ko lang sa inyo guys, nung nagpaplano kami ni Mrs. na pumunta dito sa Canada, sinabi ko nga sa mga past ko na videos na meron kami mga plano from A, B, C, D, E, F, no? So, and so on. Meaning, meron kaming mga plano sa iba't ibang sitwasyon na mangyayari sa amin dito sa Canada. Kasi, pag pumasok kayo dito guys ng international student, wala namang assurance yan eh. Walang assurance na mapi-PR ka or kung ano ang mangyayari sa'yo dito, diba? Kaya kami, pinaghandaan namin guys. Pero, to tell you honestly guys, doon sa mga list ng plano namin guys, wala doon ang sa plano na umuwi or bumalik ng Pilipinas. Wala po kaming ganun. Hindi naman po sa ano, hindi po sa nagyayabang or whatsoever, pero sinet namin guys yung sarili namin na magsasucceed talaga kami dito. Kasi hindi lang po future namin ang nakasalalay, future din po ng mga anak namin. Kaya talagang sinigurado namin ng wife ko na lahat ng angle covered namin doon sa plano namin. At wala po doon yung sabihin mong uuwi kami ng Pilipinas, you know? But again, sa amin lang naman po yun, no? Now, let's say kung ako ang nasa sitwasyon, okay, so unahin natin yung tourist, no? Napaka-risky ng tourist visa na para pumunta ka dito na wala kang pupuntahan, wala kang support at walang assurance na makakakuha ka ng trabaho at napakaliit ng window, parang di ba parang 6 months lang yun. I don't know, no? Pero yun ang alam ko, no? 6 months. Pero let's say tourist ako dito at nag-announce ang IRCC na hindi na pwedeng mag-apply ng work yung mga naka-tourist visa. Well, ang tourist visa kasi guys, napaka-konti ng mga options na pwede mong gawin, no? Kasi pag naka-tourist ka at sinabing bawal ka na maghanap ng work dahil doon sa bagong policy, anong gagawin mo? 'Di ba? Ako guys, siguro makikipag-usap ako sa expert. Hahanap ako ng expert para makita namin kung ano pa yung mga pwedeng gawin. Right? And siguro ang last resort, pero again, hindi ko pa rin i-advise mag-student. Diba? Yun na lang yung tingin kong pwede. Kapag naka-tourist ka, ano pa bang pwede mong gawin, diba? So, yun ang pwede kong gawin kung sakaling ako ang nandoon sa sitwasyon. And then, let's say kung naka-TFW naman or yung naka-temporary foreign workers. So, dahil dun sa bagong policy ngayon, diba? Pwede ka pa namang mag-apply guys eh. Basta hindi ka yung location mo hindi kabilang dun sa 6% or higher unemployment rate. Pwede ka pa mag-apply guys. Meron pang mga list ng provinces na mababa ang unemployment rate. Yun, pwede ka dun pumunta. Or pwede yun na maging opportunity or chance for you, di ba?
But again, I will also talk to an expert, guys. Kasi nga, ito na yung guys, ito yung part na para sa akin, no, na hindi tayo dapat magmarunong. Kasi guys, pwede ka naman talaga mag-DIY, no? Pwede ka mag-DIY. Pero guys, kasi sa mga pagbabago ngayon, sa mga changes ngayon, kumukonti na yung time mo para ma-permanent ka dito or makakuha ka ng opportunity para magtagal ka dito. So, ang thinking ko lang kasi guys, syempre tayo, halimbawa ako, hindi naman kasi ako expert sa field na yun, no? Hindi ako expert sa immigration ng Canada, no? So, kukuha ako ng expert, di ba? Kukuha ako ng expert para mag-advise sa akin kung ano pa yung mga pwede kong gawin. Right? So, yun siguro ang pwede kong gawin kung nasa TFW naman ako na visa. Right? And pang third, I think, kung naka-student visa ka, no? So, kung naka-student visa ka, tuloy mo lang aral mo, di ba? Tuloy mo yung aral mo, and then, habang nag-aaral ka, make sure naghahanap ka ng mga possible pathway na pwede sa'yo para ma-PR ka dito or para magkaroon ka ng work visa or whatever. Sa akin talaga, ang tingin ko talaga dito, you need to consult an expert dito. Kasi hindi na ito yung panahon na marami ka pang oras para mag-research, tanong-tanong sa mga kaibigan or whatever. Dito, syempre pag kumuha ka ng expert, immigration consultant, alam niya na kaagad kung ano yung mga pwede mong gawin kasi expert siya dun sa field na yun eh, di ba? So guys, ang pinupunto ko lang dito is walang problema kung uuwi kayo ng Pilipinas or babalik kayo ng Pilipinas, walang problema doon. Ang pinupunto ko dito is make sure na bago ka umuwi ng Pilipinas, na exhaust mo lahat, nagawa mo lahat yung mga possibility na pwede pang gawin dito bago ka umuwi. Okay? Kasi ako naniniwala talaga ako na okay lang na mag-fail pero ginawa mo yung best mo. Okay? Para kung sakaling talagang nag-quit ka or talagang umuwi ka ng Pilipinas, wala kang pagsisisihan habang nasa Pilipinas ka. Alam mo yun, isang araw na nag-iisip-isip ka, bigla mong may isip na what if kung ganito ang ginawa ko? What if kung sinubukan ko to? What if, diba? Ang hirap nun guys. Ang hirap nung merong ang ganong feelings, no? Kesa yun talagang nag-fail ka, pero alam mo sa sarili mo na ginawa mo lahat. Wala kang pagsisisihan na uuwi ka ng Pilipinas. Masasabi mo sa sarili mo, pati sa mga family and friends mo, na ginawa mo lang lahat dito sa Canada, but talagang hindi siya para sa'yo. Parang gano'n, no? Kasi guys, nandito ka na eh. Yung mga nasa ibang bansa guys, hirap na hirap silang pumunta dito, pero ikaw nandito ka na. You have the opportunity para magstay. But again, case to case talaga guys, no? Again, hindi ko naman, wala talagang assurance guys, kahit anong pathway or whatever, walang assurance na makakaland ka ng permanent residency dito. Yan lang po yung sa akin, no? Hindi madali yung, halimbawa yung sa amin guys, hindi naging madali yung journey namin dito, pero it's all worth it guys. Yung looking back 2 years ago nung pagkadating namin dito and everything na na-experience namin, it's all worth it. Hindi ko pagsisisihan na, you know, ginawa namin to, ginawa namin yan. And talagang nagsimula kami from zero. So sa mga nandito and yung lalong-lalo na yung maaapektuhan ng mga changes guys. Kung ako sa inyo, again, hindi po ako nag-aano, no? Disclaimer po hindi ko po sinasabi na masasalba kayo ng mga agency, no? Or ng mga consultant. Hindi po 'yon. At hindi po ako nagpo-promote ng kahit na anong consultant company o whatever. Ang sinasabi ko lang po, kung ako ang nasa sitwasyon
yan ang posible kong gagawin. Yan ang una kong gagawin, no? Well, syempre hindi naman libre yan, no? Pero sinasabi ko nga, mas gugustuhin ko na gumastos ako kesa nasa Pilipinas ako, and then mag-iisip ako ng mga what if na yan. So nasa sa inyo pa rin, guys. Again, sariling diskarte talaga, guys, eh. Kasi guys, hindi talaga biro. Hindi biro na nandito ka sa Canada at kaliwat kanan yung mga changes na naririnig natin. Hindi po siya madali. Hindi ko ma-imagine yung sarili ko na nandyan sa sitwasyon nyo na wala akong permanenteng visa dito sa Canada, and ang daming mga changes na nangyayari, mga policy, di ba? Hindi yan biro, guys. Naiintindihan ko yung feelings nyo, no? Kaya kung ako sa inyo, kung ako ang nasa sitwasyon nyo, magkoconsult ako sa isang expert para malaman niya kung ano yung mga posible kong gawin. And guys, syempre magkakaiba tayo ng profile, no? Hindi pwedeng sabihin na kung ano yung nag-work sa akin, mag-work din sa inyo, right? Or kung ano yung nag-work kay Juan, mag-work din kay Pedro. Kaya guys, napaka vital din na makakuha kayo ng magandang agent or ng magandang consultant para talagang ma-assure na matutulungan kayo ng maayos. Okay? So yun lang, guys. Thank you again for watching and see you again on my next video. Peace!